ng novel like yung ginagawa mo? Siguro masasabi ko lang sa mga aspiring author, sa mga gusto maging writer, kahit hindi pagiging writer, siguro kahit pagtupad lang sa pangarap nyo, hindi ganun kadali, mahirap. Pero kapag nakaya natin, worth it yung paghihintay, yung hirap na lahat ng dinanas. Short lang, kwento ko yung para sa Hopeless Romantic before. Before po, nagsusulat lang po ako sa yellow bond paper. Tapos, siniserox ko, tapos binibigay ko sa mga klase ko. Ayun, yung way ng para-paraan na pagpapabasa sa kanila ng gawa ko. So, doon ako nag-start. Tapos, dumating yung point na sinusulat ko na yung para sa Hopeless Romantic. And, ayun, self-publish. Nagbenta ako, naglagay ako ng libro sa spa. And sa bilihan ng gitara. So, di ba, hindi siya bookstore. So, yun, yung mga panahon na para-paraan na ilang years yun, like 2 years siyang gano'n. Yung feeling na parang wala naman nangyayari. Parang, ano ba to, parang, eto na ba yun? Parang wala pa. Until dumating nga yung Viva Psycho na naka-discover din. And ayun, hindi lang siya naging libro, naging pelikula pa siya. And then sunod-sunod na yung mga book signing events. Kaya sobrang blessed kung masasabi and sobrang thankful. Kasi lahat ng paghihirap ko before, lahat ng mga sakripisyo na palitan ng nandito ako ngayon sa harapan nyo. So sana one day, kayo naman yun nandito na nagsasalita. One day, matutupad din yung pangarap nyo. Hindi man dito, hindi man sa pagsusulat, hindi sa kanya-kanya nating pangarap. Ayun lang. Huwag kayong susuko and hindi overnight ang pangarap. Pinaghihirapan nyo. Yes! Tama yun guys, diba? Overnight ko Saka, ang tanong din nila Marcelo, ano daw ba ang nagbibigay sa'yo ng inspirasyon para tuloy-tuloy kang magsulat ng mga gawa mo? Inspirasyon, pamilya. Showbiz. Pamilya, friends, yung mga readers ko. And syempre, kung tinatanong nyo, saan daw ako humuhugot? Syempre, sariling experience and experience ng mga kaibigan ko. Di ba may mga kaibigan tayong sobrang daldal lahat ng yung love life niya, halos sinabi na sa'yo. So, yung kabisado mo yung love life niya. So, sabi ko, sige, Yes, para naman relate. pala ako, isusulat ko ng love story niyo. So, yun. Mostly, kwento ng mga kaibigan ko. Diyan sa Mahal Mo Siya, Mahal Ka Ba, maraming mga friends na story nila yung nandyan. Yun. Sino kaya dito yung nandun sa book? Alam nyo ba? Yung mga nakabasa na. So, excited siguro yung alam nila na yung story nila nandun sa book. 5 years from now, Marcelo, how do you see yourself 5 years from now? 29. 24. Gusto kong magkaroon pa ng maraming books na makapagsulat pa ng maraming libro na makakapagbigay inspirasyon sa mga tao. Siguro hindi ko bibitawan yung pagsusulat kasi before tinanong ako ni Direk Joey, sabi na after 5 years, magsusulat ka pa rin ba? Sabi ko, feeling ko hindi na. Parang magtatrabaho na lang. Sabi niya, wag daw kasi ikakamatay ko daw yun. Kasi once na nakita mo na pala yung gusto mo, yung passion mo sa buhay, huwag mo nang bibitawan. Kasi hindi man siya literal na ikakamatay mo. Siguro yung way ng dahilan kung bakit ka nabubuhay, mawawala. So kaya pag nakita mo na yung passion mo into siguro pagsusulat, so hindi ko na siya mabibitawan. At sana nandiyan pa rin kayo kahit yung mga anak nyo, mga Yes. apo nyo. Yes. So yun. Sige, siguro iyan natin tong ating little Q&A with, alam mo yung fast talk? So again, I give you parang mga choices tapos pili ka lang doon sa sige. dalawa. Okay. Mahal mo o mahal ka? Mahal ko. Broken-hearted or hopeless romantic? Broken. Philippines or abroad? Philippines. Pork or chicken? Chicken. Checkered or neon colors? Checkered. Reading books or watching movies? Reading books. Starbucks or Shuttles West? Starbucks. Bench or pen shop? Pen shop. Sila sumasagot. Pass. Pwede, kahit ano. Baguio or Tagaytay? Baguio. Baguio. Where do broken? Forever or till the end? Forever. Ayun. Yee!
Okay, so maraming salamat sa Thank you po. mga pagsagot mo ng ating mga katanungan. Okay, we'll be starting our book